Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday mga lods, no? So pas tayo kahapon, medyo nagpahinga tayo. So ito, update na tayo ngayon agad. Mabilis lang 'to mga lodi, kaya i-like niyo na ang ating video mga idol, no? Pag-uusapan natin yung Trump coin. Tingnan niyo 'to sa crypto bubble natin ha. So dito, kung titingnan niyo yung crypto bubble natin, sa 1 hour to ha. Pero pag titingnan niyo sa day, binakasautan lahat eh. So ito mga lods, no? 579, no? Nakalagay dito. Grabe, ang laki ni Trump, oh. So ito yung day natin. Pero pag tingnan mo sa hours, medyo nagko-correction na siya, no? Pero lumalaki pa rin. Kanina maliit na yan, ganito na yan, yo. Ngayon lumalaki ulit, mga idol, no? So marami nag-PM sa akin tungkol dito sa Trump coin, mga idol, at hindi po tayo nakabili ng Trump coin, no? Although nagkaroon siya sa Bitget. Alam niyo nung nasa Bitget to, may chance pa sana ako makabili, pero ang ginawa ko mga lodi is nag-trade na tayo, hindi ako bumili. Nag-trade ako sa kanya. Kasi ang leverage niya lang naman sakto ang pinaka-high niya kasi 25, oh. Pwede ka mag-long ng 25 times 25 or long or short, no? 25x mga idol, no? So kahapon dito kasi yan, no? Dito nakita ko yan gabi. Dito, no, mga alas 7 ng gabi. So nung nag-drop to, meron ako nabasang news. Nakita ko yung ibang news, sabi ko magpapampa to kasi may oras yung alas 7 pa lang eh. Sabi ko yung US papasok pa. So naglong ako dito, mga idol. Kaya siguro ang profit ko dito, hindi ko nasagad to eh. Hindi ko siya nasagad. Nag-profit na ako. So mga 70 USDT kasi yung profit natin noon. Sabi ko magda-drop na yan. So nung nakita ko nag-drop na, sabi ko sige na, matutulog na. Okay, nanonood kasi kami. Sabi ko mamaya na lang o kaya bukas. So hindi ako nakabili ng Trump coin, pero nag-trade tayo sa kanya, mga lods, no? So medyo panalo lang tayo ng 70 plus ata o humigit kumulang 70 USDT. Kaya medyo nag 168 tong ating pan DCA. At bukas na, no? Bukas na yung ating inauguration. Ang sabi mga alauna daw na madaling araw, mga lodi, bukas ng gabi, or kasi 'di ba advance tayo eh. Hindi ko alam kung mamaya o bukas eh. Mamaya check natin. Pero yung nagsasabi ko magla-live tayo, I'm not sure. No? Pero etong mga idol, ingat kayo dito. So, kasama naman to sa natin sa news natin ngayon. So, like muna tayo ng video, mga idol. At syempre, marami rin nag-PPM sa akin paano sumali sa Telegram sa mga signal ni Boss KGX. Simple lang po. Mag-register po kayo dyan sa link natin sa baba ng Bitget. Tapos, meron link din dyan ng Telegram si Boss KGX. Dyan sa sa description din natin. I-PM nyo siya at sabihin nyo nag-register kayo dyan sa link ko. And then, ayun, isasali niya kayo doon, mga idol, no? Mag-signal si Boss doon sa mga gusto mag-trade. No? Dapat magti-trade ka pagkapasok mo doon, mga idol. Kasi ba't ka papasok doon kung hindi ka magti-trade? Diba? So, ayun, no? So, samantala, mga idol, dahil ang ganito yung itsura ng ating Trump coin, check natin si XRP, mga idol. Meron ako nakita nga medyo matindi kay XRP ngayon. So, baka nga, hindi pa ako nagdi-DCA mga idol kasi iniisip ko nga baka mag-pump and dump, no? Pero nasa isip ko din na once na mag-pump and dump to, baka hindi naman masyado maapektuhan si XRP. Check natin sa 1 hour time frame to, mga lodi. Parang para sa akin mini bull plug to, mga idol. Para sa akin lang, no? Hindi naman tayo veterans, no? Kasi ito yan, tulad nito. Nag-pump siya. So ngayon dito naman siya, no? Medyo maliit-liit lang to, ilang days lang to. January 16 to January 19 pa lang, mga idol. So halos mga 3 days, 4 days to. So meron siyang parang nagbuo siya ng bull plug dito, mga idol, sa 1 hour time frame natin. So pwedeng kumawala to anytime. Sakto nga yung araw nito pwedeng bukas to 'Di ba? Pwede siyang bukas o mamaya
'Di ba? So, ma'am, pwede ako mag-DCA dito, no? Magdi-DCA na tayo mamaya pala. Bago matapos yung ating video na to, sige, magdi-DCA na tayo. No, para makita niyo yung DCA natin. Kasi alam niyo naman na yung mga natirang coins ko dito, mga idol, ito lang naman. Saan na ba 'yan? Ay, spot ito spot natin. So, ayan, 'di ba? So, meron tayong 20 million na Pepe na natira, XRP 62, Floki 1 million, Doge 101 at SHIB 1 million, no? So, ito yung mga DDCA natin. So, halos 5 lang to, no? 1 2 3 4 5, no? 5 coins. So, mag-DDCA tayo dyan mamaya. Baka tigti 30 USDT tayo, mga idol, no? So, ayun yung gagawin natin. Kasi, asan yung asset natin? 57 pa tayo. Kasi, di ba, nakaraan 44. Medyo panalo na tayo nung naiwan na 44. Mga lods. So, ito na nga. My new official Trump meme is here. It's time to celebrate everything we stand for. So, ito mga idol, dahil nga meme coins ito, mga lods, no? Mag-ingat kayo, Kasi baka gumalaw ng malupit yan sa inauguration, mga lodi. No? Baka gumalaw to ng malupit, no? Tsempohan nyo lang kung anong gagawin nyo. Kung magti-trade kayo, bahala kayo. Kung magbubodega kayo, bahala din kayo, mga idol, no? Kasi para sa akin, nito, ang delicates Parang meme coins kasi to, mga lods, kaya sobrang volatile nito. Lalo na sa mga newbie, mamaya bumili kayo dito sa part na to, tapos nung bumagsak dito, kala nyo wala na, na-scam na tayo ni Trump, tapos kinuha nyo yung pera nyo and biglang bumalik ulit sa taas, di naiwan na kayo. Talo na kayo, di ba? So, ganun. So, ang suggestion ko, kung bibili kayo nito, i-hold nyo. Dapat meron kayong timeline kung hanggang kailan nyo siya i-hold. Or kung meron kayong profit na gusto, halimbawa, mag-positive 30%, 50% lang ako, kukunin ko na. O, di ganun, di ba? So, kayong bahala dyan, mga idol, no? Kasi nakita ko to kahapon, nandito talaga okay, sakto yung sabi ko. Kasi nakita ko meron na sa ibang crypto exchange Pag tinignan nyo dito, sabi ko, saan ba nabibili si Trump? So nakita ko dito, wala pa tong BitGet wala pa yan. Ang nakalagay lang Gate.io tas KuCoin kagabi. Sabi ko, wala pa sa BitGet, tas chinek ko. Pagka-check ko, nakita ko nandun na. Sakto, kalalabas lang. Tapos nag-drop. Sabi ko, ay, nandito na. Sabi ko ganun, no? So, baka mag-pump to kasi kakapasok lang. Tapos yun, naglong ako sa kanya. Ay, tayo na nga, no? Medyo na positive tayo ng konti. So, kung bibili man ako nito, pero wala akong bahala kasing bilhin to Pero kayo, mga idol, no? Nasa inyo yan kung gusto nyo. Pag nag-profit kayo, congratulations agad sa inyo, mga lods, no? O, ayun. Ngayon yung ating dyan. Check natin. Ewan ko, magbabago yung isip ko. Baka mamaya, bago matapos yung video natin, tapos bumaba siya dito, baka bumili tayo. Baka bumili tayo. Depende, mga idol, no? So, yun na nga, seryoso si Trump. Sabi ng iba nga kahapon, kay Jeblo, baka na-scam si Trump. Ay, nahack yung kanyang account, no? Legit po, no? Nagkaroon pa nga sila ng mga party, no? Nagsalita pa dyan si Snoop Dogg. President Trump crypto czar says the reign of terror against crypto is over. Sabi, mga idol, no? So sabi niya rito, the next 4 years are going to be wild, mga lodi. So positive lahat, no? Ito yun, no? Yung party nila, yung si Snoop Dogg, di ba? Snoop Dogg is performing at Donald Trump's crypto ball and his meme coin Trump just hit 7.6 billion market cap. Kasi yung mga nagtatanong, mga idol, syempre kung bumili ako dito, halimbawa, naglagay ako huwag kayong sa bagay, kayo bahala. Pero, suggestion lang, huwag kayong maglalagay ng malaking parte ng portfolio nyo sa ganito. Sa akin lang yun. Kung titignan natin, kung bumili ako dito sa BitGet, or dahil nandito na siya sa BitGet, nasa 100% na. So, kung naglagay ako ng 10,000 dito, nasa 20,000 na siya. Kung nung dito umabot but, bumaba siya ulit, syempre. No, kung kinuha ko doon, panalo. Pero ngayon, nandito siya. So, 71% ang inap ng iyong market. Kung natsyempohan mong dito ka bumili. Di ba? Pero kung hindi,
Mga nasa 50% pa lang yung angat mo siguro. Ganun yung sa akin na mga lods sa tingin ko lang, no? So, waiting lang tayo. Malay nyo, ngayong, kasi, eto yung meme coins na pwedeng mag-sell on news eh. Sa tingin ko lang to mga lods, pwedeng mali ako, pwedeng lumipad siya once na sa inauguration, lumipad yan. At pwede rin namang mag-sell on news yan na mag-drop siya after ng inauguration. So, masyadong risky tong coins na to para sa akin. So, hindi ko na siya masyadong susugalan, mga lodi, no? Kayo, nasa inyo yan, ha? Kung medyo sugar talaga kayo ng malupit, pwede naman kayo magbaka sakali dito sa Trump coins, lalo na kung for long term yung inyong goal dito, mga idol, na. Pero kasi ngayon, alam niyo naman, focus tayo sa sa XRP, no? Kung titignan nyo, kung tataya ako diyan, mas okay na. Dito na lang ako kasi may sa tingin ko lang naman to, pwede namang mali ako, 'di ba? Kasi parang may bull plug ako nakikita dito, tapos sakto pa sa inauguration niya bukas, pakawala na, oh, 'di ba? Pero hindi ako magaling na TA, hindi ako financial advisor, mga lodi, nasa inyo po 'yan. Hindi ko to tradean, bubodigahan ko to, kasi for long term ako, baka sabihin nyo na kayo. Yeah, ayun yung sa akin, no? Ayun yung chart ng to sa 1 hour time frame ng XRP, di ba? So, doon na lang ako, mas medyo panatag pa yung loob ko para sa akin lang. O, ayan. No, grabe yung na sila, no, talagang crypto lovers na lahat. At ito mga idol, sobrang lupit ni Trump, mga lodi. Parang to, tribute sa kanya, no? Bitcoin miner Mara, no, yung mga miners, no, yung Mara embedded a portrait of President Trump in a BTC block to honor his upcoming inauguration. So ayan, no, mga lodi, parang yan, para sa kanya ginawa ng Bitcoin miner Mara yan, mga lods, dahil siya lang yung unang presidenteng pro-crypto, mga lodi, napakalupit, di ba? So, imagine this 2025, anong mangyayari sa mga coins, mga lodi. Kaya, be smart, no? Kung ano yung mga tatayaan nyo. Manalig, no? Minsan kasi ang nangyayari, tumaas lang yung isang coin, halimbawa, dito, tumaas yung Pepe, naiwan yung Floki. Kasi isipin mo agad, dapat etong pera ko nito, nilagay ko na lang dun sa Pepe, di mas malakas pa sana. Sige na, kunin ko na tong Floki, lagay ko na sa Pepe. Nilagay mo yung asset mo sa Pepe, medyo mataas na yung Pepe. Tapos biglang, nung time to shine na ng Floki, wala ka ng Floki, lumipad na. O, design. Kaya manalig kayo, mga idol, manalig. Mga lods, no? Ganun lang yung aking dyan. Kaya kailangan pag-aralan nyo yung mga tinatayaan nyo, mga lodi, no? So, napaka-solid niyan. Sabi dito, mga lodi, sa pangmalupit na news tungkol sa ating Bitcoin at sa crypto, maybe will pay off the 35 trillion US debt in crypto. Ito, nakapanood ko to kahapon, mga lodi. Tumayo yung balahibo ko dito eh. Alam nyo kung bakit, mga idol? Kasi ito yung sinabi ni Trump, no? Pakinggan natin, Future crypto. Ulit natin. Future crypto. Well, I think it's a good future. You know, who knows about anything today? But I think it's a good future. I'll tell you what, you look at values, you look at what's happening and where it's come and where it came from. I think crypto's got a great future. I think it really does. Maybe we'll pay off the $35 trillion in crypto. Sipin nyo, mga lodi, no, yung utang ng Amerika, ang ipang babayad, crypto. I'll write out a little piece of paper, 35 trillion crypto. We have no debt. Right? That's what I like. Diba? Tapos sinabi dito, XRP yung gagamitin. Sabi lang naman, diba? 35 trillion crypto, we have no debt na, sabi niya, no? Ripple executive already met Trump multiple times, mga idol, no? So sa tingin nyo, kung anong impambabayad niya, if ever, na gagawin niya yun, di ba, mga idol? So, yun lang natin, mga lodi, no? Tapos ito pa,
bukod speaking of bayaran mga idol, no. So marami na ngayon sa Australia to no, nagbebenta sila ng mga properties, no, at ang pinambabayad is Bitcoin. So nakakat na yung middleman, yung mga bangko nakakat na. So rekta na sa kanila, parang ganun, no. Kung magkano yung gusto mong price, ayun na yung makukuha mo. Hindi kasi katulad na pag dumaan ka pa sa maraming process, mababawasan pa yun. May transaction fee pa, may processing fee pa. So, ang ginawa na itong dalawang babae, mga idol, talagang Bitcoin na, no, yung pwedeng ibayad sa kanila. So, ganun yan. Tas nabalita ito, mga Lodi, no? Nabalita siya sa mismong mainstream news. So, ang lupit, di ba? So, yung adoption, nakikita na natin, mga idol, nababalita na. Ang tindi niyan, mga lods, no? Kasi eto, isa-isa nang nag-out, mga idol, yung mga kasabot ni Gary Gensler. So ito na, SEC General Counsel Megan Barbero. Barbero pala to eh. Si Mantoni. Barbero, key advisor since 2023 to step down in 3 days. Magre-resign na siya, mga idol. Alam na yan. Kasi syempre, sa tingin nyo, kukunin to ng bagong Gary Gensler natin, si Paul, nakalimutan ko yung pangalan, basta si Paul, di ba? Syempre, wala na, mag-resign na. So, isa-isa na silang nag-aalisan, mga Lodi. Si Gary Gensler, ang tigas ng muka, ayaw pa umalis, mga Lodi. So, ganun. Ang lupit, ayaw pang magpaubaya, mga idol, no? So, ayan malupit yan. Ito, matindi din to. Napugian ako dito kay Lucky Manzano. Basahin natin to. Good news to, no? Bullish news, lalong-lalo na sa mga Axie Infinity community, no? GHOS represent Ronin Network at private US policy briefing. Bullish on crypto innovation and the pro-blockchain agenda ahead, mga idol, no? Ang dami na. Puro positive yung mga comment dito, mga idol, no? Super dope. Also a lot of work, but if there is anyone that can do it, it's GHOS. Ayan, mga idol, no? So, looking forward pa rin tayo, lalong-lalo na sa ating Axie Infinity, mga idol, no? Na mga games, no? Nung nakaraan, meron tayong binalitang games, yung Kong na basketball, di ba? So, tuloy-tuloy pa rin sila, mga idol, no? Bull market, bear market, bull market ulit. So, talagang malalaman mo na seryoso at solid yung Ronin Network at yung Axie Infinity, mga idol, no? Kaya, syempre, hindi tayo nagsisisi dahil marami rin tayong Axie, mga idol. Matindi. Magtataas yung price niyan. So, ito na. Punta na tayo sa ating malupit na mga XRP news, mga idol, no? Si Stewart, kilala nyo na to, di ba? Meron picture si Trump, si Brad Garlinghouse, siya yung isa doon. Si Stewart Alderoty. Ayan, Sabi niya dito, mga idol, if I had told you 4 years ago that I will be standing at the inaugural crypto ball in DC with Snoop Dogg, would you have believed me? Sabi niya. Yan, mga Lodi. Pero ngayon, nangyari na, mga idol. Si Snoop Dogg, no? Ang lupit nila talaga nito, hindi nawawala, no? Meron tong property sa Sandbox, no? Sa land ng Sandbox, malupit yan, nagpapaparty yan dun. Tapos ito naman, no? Kahit na medyo nagda-drop, no? Sabi nga, ayan, no? Medyo bumababa, no? Yung presyo ng XRP ng mga nakaraang araw, Ripple is actively hunting for company acquisitions as a XRP risor. No, ito yan, mga Lodi, no? Brad Garlinghouse says is currently working banks and government to implement the new financial system. The XRP ledger will run all the banks. That's become a fact, mga idol, no? So talagang sasakupin na ng Ripple yung lahat ng bangko sa mundo, no? That's why I'm bullish on the top DeFi token on the XRP ledger, no? So ito nga yan, mga Lodi. So talagang yung partnership halos lahat na, mga idol, no, sa XRP. Talagang hindi tumitigil si Brad Garlinghouse, mga Lods, na maghanap ng mga partner. Tapos sabi dito, eto naman to
Ito yung isa to sa mga reason dati kung ba't ako bumili ng ng Trezor, no, mga idol. Kasi sabi dito, pero hindi to sure mga lodi. Syempre, hindi ko alam kung mangyayari to eh. Sabi dito mga lodi, breaking, Ripple XRP not allowed to be sold to normal citizen. They are shutting down the door. So kasi nga XRP mga lodi, parang siya na yung magiging pinaka-importanting so gagawin lahat ng iba na hindi makabili mga normal na tao. 'Di ba? Parang siguro magkakaroon ng kompromiso sa mga crypto exchange, mga ganyan. So kaya ginawa, 'di ba? Isa to sa reason na bumili ako ng Trezor para yung sarili ko XRP matago ko siya, no? Wala siya sa crypto exchange. Pero medyo malabo mangyari to mga lodi, parang nagpasigurado lang ako. Pero kung sasabihin natin na 100% na mangyayaring hindi mo na mabibili XRP sa kahit anong exchanges, medyo malabo ata yun, no? Medyo malabo mga idol, no? Maraming hindi papayag, 'di ba? So talaga maging in demand yung XRP pagka ganun. 'Di ba? So ito na. Ito panoorin lang natin ng maiksi to mga idol, no? Meron lang siyang in-explain dito mga lods, no? There's a lot of people out there saying XRP could never get to $10,000, and there's other people out there that's saying it could. I'm not going to get into those fights, but I just want to show how mathematically and technically XRP could possibly pass $10,000. First of all, we know that XRP is one of the few tokens or coins out there that's a perfect fit for the banking system internationally. So let's talk about the SWIFT banking system. SWIFT handles about 1.2 quadrillion transactions a year, which comes out to about 5 trillion a day. If we take the total supply of XRP, which is about 100 billion, we divide that into the annual 100 billion lang kasi total supply ng mga idol ng XRP, no? Half lang yung nasa circulation, yung half nasa escrow. Hindi ko alam yung exactly na bilang, pero halos half. amount that SWIFT handles, that's about $12,000 per XRP. Now, we already got a lot of rumor, which comes out to about 5 trillion a day. If we take the total supply of XRP, which is about 100 billion, we divide that to the annual amount that SWIFT handles, that's about $12,000 per XRP. Now, we already got a lot of rumors that say a lot of big banks, institutions, and very wealthy people are holding XRP waiting for this to happen. And a lot of XRP is held by retail investors, and a lot is locked in liquidity pools. So if we just assume that 10 to 20% is available, this price is actually a lot higher. It could be 30, 40, 50,000. Now, I'm not saying or speculating that's where it's going to go, but I just wanted to show that it's technically possible for XRP to reach over $10,000. So hindi niya sinasabi na mangyayari yon, pero parang pinapaliwanag niya lang na pwedeng mangyari. Ganun yung sinasabi niya mga idol, no? Hindi niya sinasabing mangyayari to ngayong cycle o next week mangyayari o pag na-aprobahan na yung mga ganyan-ganyan mga big partnership mangyayari na hindi ganun, no? Parang sinasabi niya lang, eto yung calculation na pwedeng mangyari yung 10,000 per XRP, parang ganun po, no? Kasi eto naman, eto si Sutoy, kilala niyo ba to? Sikat to nung nagsabi siya na bumili kayo ng kahit isang Bitcoin noong 2012, nga? So ngayon, sabi niya, ano daw siya. So maraming sinasabi siya, no? Nung nakaraan, sabi niya magiging zero daw si XRP. Ayan, no? Sabi niya, XRP, magiging zero daw. Pero ngayon, sinasabi niya rito, aabot daw siya ng $20 to $24, but hindi magandang investment daw si XRP. So, pakinggan natin siya. Okay, so where do I think XRP is going in 2025 since it already pumped so some of my targets that I thought it was going to pump in 2025? It did it to $2, almost $3, and I think it's going to go higher. I do believe XRP can get as high as $20, maybe $24 in this next bull run. However, still not a cryptocurrency that I suggest you own or buy. Ayan, mga lord. Basta sinabi niya lang yan, mga idol, no? Kasi yung bangko daw parang they steal from people, no? They steal from people. So ang sinabi niya, kung gusto mo ng cryptocurrency na parang bangko na nagnanakaw sa tao, mag-ipon ka ng XRP. Parang ganun sinabi niya dito. Parang kontra to sa XRP Banking system, supporting the banking system for the banking system. Just like the Federal Reserve. They have rules like the Federal Reserve, but all those rules can change at a whim. So, if you want to invest in a cryptocurrency that is designed to rob and steal from Arab people, pala. like the bank is, go ahead, invest in XRP if you want. Okay. So, ayun, mga lods, no? So, maraming comment dito na binabasag siya, mga idol. Kasi kilalang Bitcoin Maxi to, mga lods, So, alam niyo naman yung mga Bitcoin Maxi, medyo bitter sila sa XRP.
Kasi ayaw nila masapawan sila ng XRP. So, ayun, no? Sa inyo na yan, mga idol, ha? Tapos, eto, mga Lodi, kilala nyo ba to? Sino ba to? I bought 1.3 million of XRP on Kraken. I'm not quite sure, intellectual Dave. I said, let's use Kraken, let's buy some XRP. 1.3 million, bought it to 335, up a buck. 3.35 per XRP binili niya, mga Lodi. So, ngayon, medyo negative siya ngayon. Kasi nasa 3.25 tayo eh. 'Di ba? So, medyo negative pa siya. Yung kanyang 1.3 million. So what am I at, like half a mil? Maybe 500 grand, 550? Hey, it's just a trade, I'm holding. There's a long run. We're going to take this thing. I've learned my lesson. I'm going to hold that. I hold my Bitcoins. You buy it on Kraken, and I got 1.4 of XRP. I bought. Kasi dati hindi siya XRP Army. So, tinanong dito, XRP Army na ba siya? Kasi ang dami niya ng XRP. Sa tingin ko, yung mga XRP Army, sila yung mga nag-hold ng matagal. Mga Lods, no? Pero, syempre, pag may XRP ka, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na bahala dyan. So, ito, mga idol. Alam niyo naman siguro, no, na ngayon na ata, no, ngayong araw ata o kagabi, nag-start na ban na yung TikTok sa US. Mga Lods, no? So, ito yung mga reaction ng mga TikTokers na hindi na makakapag-TikTok sa US. Panoorin natin. It's really not fair that, like, they're banning TikTok. And I know it's dramatic as hell that I'm crying, but I just seen a video of the girl that made the Renegade dance. Sabi ni Mr. Beast, di ba, na gusto niyang bilhin yung TikTok. Pero, syempre, hindi natin alam kung hindi na-aprobahan or something, kasi sabi nga ni Mr. Beast, America deserve TikTok. Sabi. No, so marami atang maraming mga tao o mga influencer na trabaho na nila yung TikTok, mga idol. Na buhay na nila yun. Kumbaga, everyday na sila nag-upload. Ayun, wala na silang source of income, kundi yung TikTok na lang, mga lods, no, sa US. So ngayon, nawala yung TikTok, wala silang trabaho. I'm gonna survive. Oh. This app was literally supposed to be my way out. Over everyone who's saying, go get a job, go get a job. I am literally working. I have no more time. I work almost every day doing DoorDash, and DoorDash pays $2 a delivery. I Instacart. I have classes Monday through Thursday in person. I have been posting on this app almost every day for 5 years, guys. I have been posting on Grabe, no, 5 years. So, marami siyang followers. this app 3 to 5 times every day for the last. Government, I'm never forgiving you for this. And I'm never gonna trust you ever again because you just, like that, took away millions of people's income. And So ganun pala, no? So marami talagang tao sa US na ang source of income nila TikTok. livelihood. And who does that? So, nung naban, maraming naapektuhan, mga idol. Sa dito kaya sa Pinas. Pero sa atin kasi ang pinaka maraming subscriber is yung Facebook eh. 'Di ba? Siguro pag Facebook yung nawala, maraming malulungkot. No? Pero TikTok medyo alam ko yung mga may TikTok, yung mga talagang mga influencer lang na solid eh. 'Di ba? Yung mga mararami na. Kumbaga puno na sila sa YouTube nila, hanap naman sila ng ibang platform, parang ganun. No? Ako, wala nga akong TikTok eh. Bagay kayo, baka may TikTok kayo, mga idol. So, ayan. So, yung news natin, check nga natin yung yung Coinbase. Check natin, Cointelegraph. Baka may na-miss tayong news, no? Senator Bill Haggerty, there are a lot of very positive aspect of cryptocurrency and I think America should be at the forefront of it, mga idol, no? So, puro strategic Bitcoin na reserve yung sinasabi dito, mga Lodi, kasi bukas na yan eh, mga idol eh, no? Ito si Chuplik oh. Anti-crypto SEC Chairman Gary Gensler resigned on Friday, marking a potential turning point on crypto. Nag-resign na ba siya? Parang wala pang masyadong mga
Sureness na ba yan? Tsaka itong mga idol yung tungkol dito sa Trump coin. Ay, tumataas ulit yung Trump, oh. Ang tanong naman dyan, paano na yung ibang mga coins ng Trump? Which is yung MAGA, di ba? Trump. Oh, umangat ulit yung MAGA. Oh, umangat ulit yung mga Trump coins, mga idol. Oh, kita nyo, 59% yung meme Trump coin, no? Oh, check yan natin. Oh, medyo nagpa-pump, no? Kasi yung mga to, mga Lodi, tulad nung halimbawa, itong MAGA, wala namang wala namang parang legit na in-announce ni Trump na akin yung MAGA coins na yan, ako may-ari niyan. Walang ganun eh. 'Di ba? So wala pang proper announcement na sa kanya to dati, 'di ba? Meron lang mga nagsasabi na si kay Trump to or something na coins to ni Trump, suportado ni Trump tong coins na to, meron si Trump na itong coins na to. Pero hindi niya talaga officially in-announce na sa kanya yung coins na yon, tulad nitong MAGA. Kaya nga hindi ako bumibili nun, mga lods eh. Ngayon, eto sobrang in-announce niya na mismo sa Twitter niya. So dito talaga magtitiwala yung ibang mga investor, 'di ba? Kasi mismong Twitter niya na, tapos nagkaroon pa sila ng crypto ball party, 'di ba? So maraming dito. Etong MAGA Trump, I'm not sure kung makakasurvive to ngayon or ang pinaka main talaga natin na pwedeng may mangyari, mga Lodi, is tomorrow eh. Yung kanyang inauguration ni Trump. And after nun, mga idol, doon na natin makikita kung sino yung magsusurvive sa mga coins na to. Kasi pwedeng mangyari na after ng inauguration, may mga magbenta na nito, hintay nilang pag umangat tong MAGA na to, kukunin ko na yung asset ko dito, lilipat ko na rito sa mismong ni Trump, no? Pwede rin namang yung mga nag-invest dito after ng inauguration, magsi-sell on news din sila and then lilipat na sila sa ibang coins. So, medyo mahirap-hirap na basahin tong mga coins ni Trump, mga idol. Kaya mag-ingat kayo dito. Ako, kung sakali man, magti-trade na lang ako dito. Hindi ako mag-i-imbak ng Trump coins, mga idol. Na? Ang i-imbakan natin, yung may mga utility talaga na coins, no? Tulad ng XRP, yun. na XRP. So, ganun lang tayo ngayon, mga idol. Ingat na lang kayo dito. No? So, ngayon, medyo umaangat ulit yung Trump coin. Punta nga natin si Sutoy na Trump. Okay, ngayon, medyo nagda-drop yung XRP. Parang ang sarap bumili na. Magbudega na kaya ako. O, ito, sige. Dahil bumaba yung Trump, XRP, papunta na tayo sa ilalagay na natin sa spot, no, yung ating coins, mga lods, no. Ayan, punta na tayo ngayon sa spot natin. So refresh natin. So meron tayong 168 USDT, which is 9,861 pesos. So uunahin na natin tigti 30 USDT, mga lodi, no. So sa Pepe muna tayo. DCA tayo ngayon. Pepe, buy tayo, market, sakto, drop, market, 30, ay hindi, USDT, ayan, 30, yan so buy, okay, and then back tayo, punta tayo sa Floki muna, trade, market, USDT, mababa rin si Floki, 30, buy, okay, so DCA lang tayo, dalawa na, pangatlo, Doge, ko ay nakakasilaw, ayan, 30 uli, yan na lang. Ship natin. Ayun, nasa baba, bumili niyan, huli na natin yung XRP, mga idol, no? Kasi XRP yung pinakamarami natin pwedeng bili. Trade, okay. Market tayo. So, market, ilang USDT yan? 48 USDT, bibili tayo ng
XRP, no? May paangat na, hindi pa natin tsempuan dito. Pero bili pa rin tayo, mga lods. No? Ganyan. Okay, so back na tayo. Refresh. So, zero na yung USDT natin. So, nag-DCA tayo dito sa ating SHIB ng 30 USDT. 30 USDT sa Doge, sa Floki, 30 USDT. 30 USDT sa Pepe. And then, 46 ba? Kalimutan ko na. 46 USDT sa ating XRP, mga idol. So, total, meron tayong 972 USDT or 56,000 pesos dito sa ating account sa BitGet, mga idol, no? So, ayan bukas na tayo magbabasa ng mga comment, mga idol, no? Yung mga nakinoment nyo na gusto kong basahin, comment nyo rito, mga idol. Bukas magbabasa tayo ng comment talaga, mga lods, no? Ngayon lang kasi syempre wala tayo kahapon, mga lods, no? At maglalaba muna maglalaba day tayo ngayon. So ayun lang, mga idol, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga lodi. Bukas huwag niyong kalimutang manood at mag-like sa ating video, subscribe to my channel, sabi ng ating what's up boy. At andito na siya. What's up, subscribe to me and Papa, it's my dad. So subscribe to me. If you subscribe to me, so just subscribe, I don't care. Subscribe Okay lang, mga idol, kita-kits tayo bukas. Love you all.